Simulan po muna natin dito. Eto, gusto ko tong bigyan ng komentaryo dahil ito malupit ito. Talagang dito magkakaalaman kung sino talaga yung naghahanap ng hustisya o naghahanap lang ng butas para makalusot. Napaka-importante nito. Mamaya natin pag-usapan yung di umano malapit nang mamatay si Bongbong Marcos. Naku, wag naman sana. Wag naman sana. Kung ano ang nadiskubre sa Farm to Market Road, Ba? overpriced daw po ng 10.3 billion pesos. Pambihira, overpriced. Farm to Market Road. Yung Farm to Market Road, kalsadang pipitsugin lang yan. Minsan, one lane lang yun. Nagtatabihan kayo. Nakikita nyo yan sa probinsya. 10 billion ang overpriced. Overpriced pa lang yun. Wala pa dun yung presyo nung daan, nung kalsada. Ibig sabihin yung 10.3 na yon na billion, ilan yung sa inyo dyan, mga taxpayers, napunta lang yan sa bulsa ng mga magnanakaw. At saan itong mga magnanakaw na ito? Ang 10.3 billion, overpriced pa lang yan. So, hindi pa yan ang base price. Hindi, lagpas ng 10.3. Mga wala. Ito ang pwede mong ilagay sa maleta, Jen. Yung 10 billion, ipangmaleta na yan. Grabe, kailan kaya ako makakakita ng 10.3, no? Uy, naku, malupit. Ito, pag-usapan. Maleta mo na ito, overpriced eh. Ayan o. At na-discover ito, alam mo kung saan? Saan yan? Yung mga farm to market road na ito na nung tingnan ay hindi rin pala nagagawa pa. Oh. Kulang So hindi nagagawa. Kung merong ghost projects sa baha, meron din ghost projects sa kalsada. Naku. kulang. Matatagpuan daw ito, ang tiningnan dito yung 2024 national budget eh. 2020. 2024. 2024, yung nakawan sa kalsada, Hindi 2016, hindi 2017, hindi panahon ng Duterte, panahon ni Bongbong Marcos. Saan yan? For last year lang yan, okay? Magugulat ka kung nasaan ito. Nasaan yan? Sa Tacloban City. Nakaw, Tacloban City. Nakaw, Tacloban City. Taga saan ka? Taga saan ka? Tambi. Tut, 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 tut. Nako, dali. Saan pa ang lugar? Teka. Tacloban City? Tacloban City. No. Totoo, baka naman, baka lang dinadamay nyo na naman si dating Speaker Martin Romualdez dyan, ha? Hindi naman binanggit yung pangalan niya rito. Tacloban City lang nakalagay. Ganon? At Sasabihin niyan, parang yung sinasabi ni Bongbong Marcos. Wala akong alam dyan. Isipin mo, di ba? Lagi sinasabi yan ni Bongbong Marcos, inosente siya, pero yung anak niya nasa Congress. Ganyan sasabihin niyan. Wala akong alam dyan. Pero nangyari na ikaw ay House Speaker, tapos yung corruption, nangyari dyan sa Tacloban. Nako. Camarines Sur. Nako. Bicol. Bicol na naman. Nako, Bicol. Sinasabi na yan. Kasi kinikwento na yan lagi sa amin ni Master Judea. Ang sakit sa ulo yan dahil taga Bicol yun. Parati yung nauwi ron. Hindi ko alam kung sinong inuwian nun doon. Pero basta lagi nagpupunta ng Bicol yun. Kasi yun nga, hometown niya yan. Naku, grabe talaga daw ang kalokohan dyan. Saldi, taga saan ka? Tandem kayo Yung top 10 list of extremely overpriced galing sa lugar mo, Tambi? Tama ba ako? Sa lugar mo, Saldi. Oo. Pangatlo, Bulacan. Bulacan na naman. Pambihira nung nangyayari dyan sa Bulacan. Ayoko na dyan. Mas maganda rito sa South. Naman. Talaga naman, Eastern Samar. Daraga, Albay. So, Ay. ito ay Tacloban City, Bicol, Bulacan. Dyan. Kasi itong farm to Andiyan dyan talaga yung mga magnanakaw. No? Pambihira. Hoy! Andiyan kaya Ilocos Norte? Nako. market road na son, maliliit lang naman ang budget dito Kasi ito yung minsan nga one lane lang ito. Minsan nga yung dalawang karsada lang Ang tawag doon yung parang pathway lang na magkatabi. Yes. Parang Salubungan kasya lang yung isang isa lang, one way, tricycle. one Isa nga, pag nagkasalubong kayo, tatabi na yung isa Di ba? Lang. Para madaan Kaya mura lang yan, mura lang. lang talaga.
Pero usually yan, mga 1 kilometro, 2 kilometro. Ah. Diyan ba sana nakalagay dyan? Ilang kilometro? Meron to number 1, 6.7 kilometers. Iba yung haba? Maliliit pero madami. Oho. At lumalabas Mahaba yung farm to market road sa 6.7. Matindi, kakaiba yan. pa Ha? dyan. Halimbawa, ang benchmark ay 15,000 pesos. Ha? Oo. Ibig sabihin, yun lang dapat ang presyo, doon lang iikot. Oho. Yung 15,000 pesos, in-overprice ng O yan, hulaan ninyo. Dapat daw ang benchmark, halimbawa, ang benchmark daw ay 15,000 pesos per meter. O, hulaan ninyo kung magkano. Lagay nyo dyan sa comment section per meter. More or less, nasa 3 feet yung 1 meter. So, sa 1 meter, dapat 15,000 lang. So, naiisip ko, kung magnanakaw ka, usually daw nangyayari before 10%, 20% lang. So, imbis na 15,000, gagawin mo lang 18,000. Para yung 3,000, kupit na ng mga magnanakaw. Oo. O kaya, kung garapal ka, yung 15,000, gawin mong halos doble. O halimbawa ay 20,000. Ayan, garapal ka na yan. O 25,000. Pero hulaan nyo kung magkano ang presyo na nilalagay nila dyan per meter. Hulaan mo kung magkano. O, hulaan nyo. 15,000. Siguro ginawa na lang ano yan, 20. At least 5,000. O kaya, 20. dinoble, ginawan 30. 30. Malaki na. Oh, 30, malaki yun. Isipin mo, 15,000 mapupunta sa kalsada, 15,000 sa bulsa mo, pambababae ng mga lintik na mga buhaya dyan. Ay, nako, kilala namin kayo mga mahihilig sa babae dyan. Oh. Yun, di ba? Yung mga babae naman, na mga congressman na mga magnanakaw na dapat din daw imbestigahan, mahilig sa bag. Nako, ganun lang yung paglalaki, mahilig sa babae, yung babae mahilig sa bag. Ano kaya meron doon? No? Dapat daw si Kimbo. Imbestigahan daw din yan. Maraming nagsasabi. Pero tingnan natin kung mapupunta tayo kay Kimbo. 100% na yun. Ako lang 20 lang. 20 siguro. Nagsakayon ba kayo na dapat maimbestigahan din si Kimbo? 5,000 ang dinagdag. Mula sa 15,000, Oh. ito'y overpriced ng 348,000 per meter. Ako, grabe. Mula 15,000 ginawan 348,000. Hindi na swapang yan. Damonyo na yan. Yan ang tinatawag naming damonyo. Sagad-sagad na yan. Pabihira ka. 1 metro ng kalsada, sisingilin mo ng 348,000. Saan ka ba nagpakabit sa BGC? Nagpapagawa ka ba ng lobby ng isang hotel? Pambihira. Naku. Pambihira. Ito seriously mga kababayan. Ganyan na po kagrabe ngayon. Kaya lagi nating pinauulit-ulit, matindi po ang pera nila. Ililigaw nila yan sa Duterte, ililigaw nila yan kung saan-saan. 'Di ba? Yan po ang ang issue dito, nakakainis kung bakit gustong iligaw ng mga lintik na yan doon sa mga buitre, sa mga barya-barya, and yet ganito ang nakawan. Huwag po natin kakalimutan, pakipaalala po sa bawat isa. Ito ay hindi pa ghost projects ng baha. Imaginein mo, kumita ka na ng bilyon dahil sa baha. Hindi ka pa nakakontentong animal ka. Anong klase kung kaluluwa meron ka? Aanhin mo yung ganyang karaming pera, kalaki mo, baka bukas ma-stroke ka, wag naman sana. Ang ibig lang natin sabihin, aanhin mo naman yung ganong kadaming pera, ang mura-mura ng buhay sa Pilipinas. 50 million lang sa bangko mo, hayahay na buhay mo Di ba? Ganyan na po sila kakapal. Nakita nyo kung gaano kalaki yung kinukurakot. Kalsada lang. Farm to market na kalsada, simpleng kalsada yan. Hindi po yung kalsada ng expressway na talagang pulidong-pulido, makakapal, mahaba. Hindi po yan hindi yan daan sa BGC na magaganda ang sewage system.
Tapos bukod pa yan sa ghost projects ng flood control. At hindi pa yan. Marami pang iba. Lintik tong mga ito, no? Ganyan po pahirap. Tapos, ang gusto nyong imbestigahan, Duterte. Talaga namang ginagago nito ang mga Pilipino. Ha? Kaya ako, wala akong kabilib-bilib dyan sa mga dilawang ipokrito na yan. Dahil sa galit nyo, personal na galit nyo sa Duterte, and I even know some vloggers dyan, dahil dyan kayo kumikita, pipikit yung mata nyo sa mga ganitong klaseng nakawan. Anong klaseng paninindigan meron kayo? Sa kalsada. Bawat isang haba ng ruler. Overpriced lang. Hindi, 3 feet pala ang 1 meter, no? Isang metro. Ang isang metro, mga 3 feet. Ang presyo, magkano? Dapat 15,000 benchmark na halaga. Pero sila, ginawa nilang, Lagpas ng 348,000 bay, per meter. abay, ang tawag ng bata yan, nimal. Kaya siguro. Di ko na nga malaman itatawag ko, parang pag tinawag mo silang animal, parang wala nang hustisya dun eh. I mean, they are worse than animals kasi yung animal, marunong pang magmahal yan sa kapwa nilang animal. Itong mga tao to, wala talagang pagmamahal sa kapwa-tao. Isipin nyo kung gaano kadami pala pera ng taong bayan. Alam mo yung pera natin? Ako naniniwala, kung hindi kinukurakot yan, dapat meron na tayong tulay simula sa pinakadulo sa norte hanggang sa south. Malaking maitutulong yan pagka magkakaroon ka ng tulay. Kasi putol-putol po yung islands natin eh. Ang laki maitutulong yan sa ekonomiya natin. And yet, hindi ko alam ano ba talaga ang purpose, bakit pinanganak yung apelyidong Marcos Romualdez sa Pilipinas. Hindi ko makitaan. Pakinggan nga natin, sino ba ang nagsalita rito, ha? Kung paano nila ito natingnan. Abot pa naman. Sige, Sige, yun lang sinabi. Yung nagsabi noon, sino yon? Kasi tinitignan namin yung ibang mga gawa. Like in 2024, ito, flash slide 22. Tinignan namin yung mga projects in different areas. And that tilinista namin yung top 10. Tawag namin extremely overpriced FMRs. Like for example, concreting of Barangay San Roque in Tacloban City, 348,000 per square meter. Per meter. Concreting of Barangay Lagyo in Camarines Sur, 263 per meter. Alam mo, nakakainis to. Ha? Ito obvious na. Katanga mo na lang talaga pagka itanggi mo pa ito. Pero syempre, itatanggi niya ni Tanbi. Of course, karapatan niya yon. Alam ka namang umamin yan eh. Hindi mo kaya mangurakot ng ganyan kung ikaw ay may konsensya. So itatanggi niya yan. Ang tanong dito sila, Boying. Di ba? Iimbestigahan nyo pa ba yan? O formally pa rin iimbestigahan nyo? Iimbestigahan nyo ba yan, Boying? O iimbestigahan nyo sila, Cheese? Yung ganun ba, iimbestigahan nyo pa rin si Duterte pero ganito na ang problema ng Pilipinas? Diyan natin malalaman ang tayo ng ating ombudsman. Diyan mo malalaman ang tayo ng mga dilaw. Concreting of Barangay Ubihan, saan ba ito? Maykawayan City, 193,000 per meter. So, hindi lang to extremely overpriced, extremely overpriced. Ikaw, Aimee, tatawa-tawa ka pa dyan, Aimee. Sa kabila na nangyayari ngayon, maraming salamat, tumutulong ka. Seriously, nakakatulog to si Aimee ngayon. But Aimee, kailan mo papanawagan na mag-resign yung kapatid mo? Kung ikaw ay talagang para sa taong bayan, mag-serve ka sa taong bayan. Kung ikaw ay para sa kapatid mo, edi mag-serve ka na lang sa kapatid mo.
Kasi, okay, maganda yung ginagawa ni Amy Marcos. Wala tayong masasabi doon. I agree. Nakakatulong siya. Pero it's not enough. Kitang-kita mo na Amy. Hindi mo matawag alam ko kapatid mo siya. Pero bilang senador, unahin mo trabaho mo kaysa sa kapatiran. 'Di ba? Kita mo nangyari, ba't hindi ka manawagan ng resign? Secretary. Based on sa nakikita ko na Kasi alam niyo kung bakit sabi ko wala nang lusot dito si Bongbong Marcos. Hindi ito matatanggi ni Tambi. Nangyari sa termino niya eh. Whether kumita si Bongbong Marcos diyan or hindi niya pwede ipagkaila. Responsibilidad niya yan. Bakit nangyaring ganyang katagal? Tapos may anak ka ron sa Congress. Tapos ganyang katindi, ang laki. Diba? It took you 3 years. Kung hindi bumaho yan at hindi umalingasaw, hindi ka pa mag-iingay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.